Yan. Ito, sagutin natin to. Maraming makaka-relate. Coach, hindi naman ako nagke-crave. Ang problema ko lang talaga, pag wala akong ginagawa, naboboard ako. Kahit busog ako, kumakain ako, naboboard ang bunganga ko. Sa dinami-rami ng pwede mong maging hobby, pwede kang manghuli ng tutube, pwede kang mangolekta ng old coins, pwede kang mangolekta ng mail stamp, pwede kang magganchilyo. Ang napili mo pa, ngumuya, proud pa siya. Tuwang-tuwa pa. Pero pag-usapan natin, alam nyo ba na kapag ganito ang lagi nyong ginagawa, ito medyo seryoso ha, kapag ganito ang lagi nyong ginagawa, alam nyo ba kung ano ang mangyayari sa inyo? Alam nyo ba yung consequence ng pinaggagawa nyo pag ganyan ang lagi nyong ginagawa? Tataba. Hindi lahat ng kumakain ay gutom. Yung iba bored lang. Yung iba matakaw. Alam nyo ba na kapag wala kayong ginagawa, nakatunganga lang kayo, bumababa yung mga dopamine activity sa ating isip or sa ating brain. Now, if you eat sweets, crunchy, salty, at kung ano-ano pang feel-good food, yan yung pinakamabilis na access natin for a dopamine hit. So, hindi ka talaga gutom. Naghahanap ka ng reward. Kaya kayo tumataba, kaka-deserve nyo. Lahat na lang. Deserve. Nakapag-cardio ng 1 hour, deserve mag-samgyup ng 2 hours. Nakapag-diet ng 2 days, deserve lumapang ng 5 days. Naging consistent sa gym ng 5 days. 5 days din deserve ang magmukbang everyday. Kaka-reward nyo sa sarili nyo at kaka-deserve ko to. This is called emotional eating or boredom eating. Bored ka, masaya ka, kakain ka. So your brain, eto pala yung brain. Your brain is asking for reward, not calories. Hindi ka gutom. Your brain, it's asking for stimulation or a dopamine hit. You're just bored. Hanip kayo mabored? So ano ang pwede mong gawin? Number 1, dopamine swap. So you can go for a walk, you can drink water, or zero carbonated drinks, or find something else to do. Pag feeling mo bored ka, naghahanap ka ng pagkain. Usually nawawala yung ganyang urge after a minute. So libangin mo yung sarili mo sa ibang bagay muna. Second tip, you can do a barrier rule. Make food not so accessible. So avoid ng pag-grocery ng sobrang daming sweets, sobrang daming chichirya, sobrang daming junk food. Siyempre naintindihan natin yung mga magulang dyan, yung mga anak. So anong gagawin mo? Make portion for yourself. So kumuha ng isa or dalawang sweets, treats, use it for emergency purposes only. Think before you open and lapang. Number 3, before bubuksan yung mga chichirya, before ka kumuha ng cake sa rep, tanungin mo muna yung sarili mo. Gutom ba talaga ako? Hydrated ba ako? Stress ba ako? Or puyat ba ako? Or baka naman nakasanayan ko lang talaga yung may nginunguya. Baka habit na lang. Kumusta na kaya siya? Mahal pa kaya niya ako? Iba yung last part, wag niyong tatanong sa sarili niyo yun. Mamaya, i-message yung mga ex niyo eh. So once you figure out na hindi kayo gutom and you're just bored, nakasanayan nyo na lang na laging may nginangata, find an activity to do. Do not find food. Hindi ka mahina, hindi ka matakaw. Minsan, nasa utak mo lang yan. So lagi nyo tatanungin yung sarili nyo, gutom ba talaga ako? O baka naman bored lang ako. Siyempre, tatanungin mo yon sa isip mo lang. Baka mamaya nasa loob ka ng jeep, bigla ka magtanong ng malakas, gutom ba ako? O baka bored lang ako sa loob ng jeep? Sa isip mo lang yun itatanong. I hope this helps.